Ako po si Maribel at ito rin ang aking asawa si Aldrin. I-share po namin ang aming kwento mag-asawa. Kung magustuhan niyo po ang aming kwento, please share the link. Kuya Aldrin, Ma'am Maribel, kamusta po ang lahat? Napakabuti po, Pastor. Ngayon, Yes. mabuti. Yes, Pero I believe before, hindi ganun kabuti, di ba? yes, Pastor. Meron. Hindi ganun kabuti. Gaano ka na po katagal na nag-work dito abroad? 25 years, Pastor. 25 years kayo po. 6 years pa lang po. 6 years pa lang. So, Hong Kong ka lang nag-abroad or may iba't ibang bansa? May iba, Pastor, sa UAE, Pastor. Ilang years ka sa UAE? 12 years, Pastor. 12 years. Tapos dito is? Tapos dito, nauna akong pumunta dito 7 years, Pastor. Mm, Then, pumunta ako ng UAE, 12 years. Bumalik ulit, 2018. so, recently pa lang. Yes, Pastor. pero 2018, di ba po? Yes, Pastor. So, nasa 7 years 7 na rin years. ulit. And ikaw po, Hong Kong lang talaga, di ba po? Opo, Pastor. Hong Kong lang talaga. And taga saan po kayo sa Pilipinas talaga? Sultan Kudarat, Mindanao, Pastor. Mindanao? Yes. Pares po kayo? Hindi Mindanao. po. Isabela. Ako po ang taga Mindanao po. Ikaw ang Isabela, Pastor. Isabela. Okay, so let's start yung story ninyo. Kamusta ba kayong mag-asawa? Kamusta yung buhay ninyo before? Okay naman, Pastor. Hindi naman yung kagaya ng ibang mag-asawa na maraming problema. Mhm. Wala po kaming ganun kasi lumaki din kami sa Christian family. Mga parents namin both may strong na pananampalataya. Faith sa Diyos. Yes, Pastor. And then how about you po? Kamusta yung Ganun din po. Pero may pas kasi na masamang nangyari sa pamilya ko rin. Dahil yung papa ko is nagpakamatay. nagpakamatay? Opo. Kailan yun nangyari? 2012 po. 2012. Opo. So, ano yung impact sa'yo nung nalaman mo na nagpakamatay yung tatay mo? Sa akin, medyo wala kasi alam ko yung pinagdaanan niya. Pero sa mga kapatid ko, yun ang malaking impact sa kanila. Mhm. Kasi kung hindi sa akin, baka yung netanim kasi sa puso nila na maghiganti. Mm. Pero Ano ba yung nangyari? Bakit umabot sa Kasi punto ng po- paghihiganti? kasi sa lupa kasi yun. Mm. Binili ng papa ko yun, wala pa kami nung binata pa siya sa malit na halaga. Nung 2011, nung ibininta ng papa ko yun, humabol na yung talagang may-ari na nung binilhan nila. Sabi niya, walang kwenta yung kasulatan na ginawa nila noon. So, talagang naging magulo yung sitwasyon and Opo. then umabot sa pagpapakamatay. Can you imagine that? So, Kasi yung kanya kasi, parang nahiya siya sa amin. Mhm. Sa parang kinimkim niya yung kahihiyan, so umabot sa punto na nagpakamatay Opo. na. And gano'n na kayo katagal na nagsasama? 5 years, Pastor. 5 years. Yes, Pastor. So, within itong 5 years na to, sabi mo nga, meron kang Christian background talaga. Ikaw rin po may Christian background ka. Present. And syempre, bawat isa merong iba't ibang kinalakihan. Even Yes, though, Pastor. pwedeng sabihin na same na naging Christian tayo, may iba't iba kayong background. Pero, nung pumunta kayo dito sa Hong Kong, ano rin yung mga naging challenge mo? Sa akin po marami po, Pastor. Simulang pagkabata ko sa family, sa mga experience ko sa abroad, Pastor. Napakarami po. Pwede kong sabihin na very broken po akong tao. Pero yung lahat ng mga pagsubok na yon, naging matatag po ako.
Mhm. When you say broken, bigyan mo nga kami, hindi mo kinakailangan elaborate, especially yung mga private na story. Yes. Pero when you say mabigat yung pinagdaanan mo sa family, katulad po ng ano? Yung tatay ko po, 1 month pa lang po ako no'n, Pastor. Nag-disappear siya kasi sundalo po siya. Hindi na bumalik sa bahay. Iniwan kaming wala kaming bahay, wala kaming lupa, nakikitarya lang kami sa lola ko po, no'n, Pastor. So talagang mabigat kasi parang lumaki ka without, Yes, Pastor. Mahirap talaga. pero nagkaroon ka ba ng sama ng loob sa mga lalaki? Kasi usually, naririnig ko na Yes. meron. Meron. Kasi marami akong experience na talagang dumating yung punto na hindi na ako maniniwala sa mga lalaki. Unang-una sa tatay ko po. Mhm. Niloko na yung nanay ko. Then may mga lalaki din na nanloko sa akin. Tapos, yun ang sabi ko noon, parang hindi na ako maniniwala na may lalaki pang Matino. matino at pakakasalan ako, ganun, Pastor. Tapos nakita mo, tapos Kuya Alden. Yes, Pastor. Saan kayo nakakilala? Dito na rin sa Hong Kong? Hindi, Pastor. Sa Pilipinas, Pastor. Sa Pilipinas? Yes, Pastor. So, kung ilang years ka na dito sa Hong Kong? 6. 6 years. As ikaw naman po, 7 years yung 7 recent, years. di ba? Yes, Pastor. So, paano yun? Sa Pinas and then pagkatapos nandito kayo or paano yun? Pagkatapos sa Dubai, Pastor, Mhm. umuwi ka ng Pilipinas. Mhm. Then bumalik ako 2018. Pero sa Then- Pinas kayo nagkakilala niyan? Yes, Pastor, boyfriend na kami noon. Bago ako Mm. umuwi sa Pilipinas, na pumunta sa Hong Kong. Pero paano ka nakapunta dito sa... Dahil po sa kanya. dahil rin Yes, sa'yo. Pastor. So, and then afterward, nagpakasal kayo. And gano'n pa lang rin kayo katagal dito sa help center? Isang 1 year. 1 year. Opo. Yes, So, Pastor. exactly September 1. September 1. So, Yes. 1 year na talaga to be Opo. exact Yes, and few yes. days. And then sa 1 year nyo na to, ano yung nakita nyong difference? For example, sa pagsasamahan ninyo. Kasi hindi naman ibig sabihin na may Christian background guys, automatically okay na agad yung relationship. Yes. Diba? Sabi mo nga, may Christian background ka pero but at the same time may mga taong nangloko pa rin sa'yo. Yes. Diba? So, anong naitulong sa inyo, especially sa relationship niyo siguro, mag-asawa, ng help center para sa inyo? Ikaw muna po. Malaking naitulong po ang help center, Pastor. Unang-una, gumaling po ako dahil sa maraming sama ng loob, gumaling po ako talaga dito. Then natuto po ako na about sa love therapy po, Mhm. Pastor, na ang mag-asawa kailangang may faith, may intelligent love. Then kaming mag-asawa po, in-apply po namin yon. Then nakita namin yung sarili namin dahil siya po is yung very sensitive na asawa po, hindi ano. Pero nabago po Patuloy yun. ko lang. When she mean na very sensitive, paanong sensitive? Kasi minsan, Pastor, siya kasi prangka siya. Yes. Prangka talaga siya. Minsan, parang, ang tingin ko parang naapakan yung ego ko. Yun. Mm. Kaya minsan, Ikaw na paano ka natulungan ng health center? malaking naitulong sa akin ng health center kasi noon talagang mainitin ang ulo ko. Yung yung kumbaga sa decision, bara-bara, sabi pa nga nila. Kasi nung nawalan kami pareho ng trabaho dito kasi yung dati naming amo is ibininti nila yung bahay nila. Doon ang nasa isip ko noon, uuwi ako. Pero thankful ako sa kanya kasi siya ang naging sandigan ko. So Na- parang as of now ngayon, you are helping each other. Yes, Opo. Pastor. So parang one supporting Yes, the other. Lahat yan, natutunan ninyo, yes, sa salita ng Diyos, and then applying Yes. yung Word of God. So ngayon, meron kayong blessed marriage, Yes. para Pastor. kayo nag-work dito. May anak na po ba kayo? Wala kami. Wala kayong Opo. anak. So, blessed yung marriage niyo, blessed yung family ninyo. And then, pero pinaka-importante sa lahat, I believe meron kayong peace sa loob Opo, ninyo. Yes, yun po Pastor. ang Yun yung na-receive namin Mhm. parehas, Pastor. Bakit? Na-depress na rin ba kayo? Hindi naman. Ikaw, first kasi, nanggaling ka sa traumatic experience na malaman. Di naman po, pero first na nakuha ko kasi nung mountain prayer. Mm. Kasi talagang iniyak ko na 14 years old,
nagsimula na ako ng migraine at saka insomnia. So talagang Yun, ang ang dami talagang battle ko yun, matagal. So that time, at speaking of mountain prayer, magkakaroon rin tayo ng Mm. event dyan next month, October 7. Actually, if you want to join us or if you want to contact us nga, to get more information, just contact us. Katulad ng sinabi niya na sa mountain prayer siya nag-start. So talagang sinorender mo lahat doon. Opo. Sinorender mo. And then Ayun. right now, merong peace, merong tranquility. And I believe marami pong mga tao na they are requesting na matanggap rin yung peace na natanggap ninyo. Yes. At kayo, yun rin po yung gusto kong i-invite kayo. Siguro sa family ninyo, walang peace. Siguro sa family ninyo, galing rin kayo sa traumatic experience. Siguro, parehas sila. Meron silang traumatic experience sa background nila. Pero as of now, nakikita nyo po na yung peace ay nasa bawat isa sa kanila mula sa presensya ng Diyos. So kung kayo po, kailangan nyo rin po ng peace sa family ninyo, or siguro peace sa sarili mo, just come, and then naghihintay po kami. Sa September 21st po, magkakaroon tayo ng event, empowering families ng OFWs. Kayo po na mag-isa nyo tinataguyod yung pamilya nyo at hirap na kayo. Kailangan nyo ng lakas mula sa Panginoon. So, itong event ay para sa inyo. Maraming salamat po sa story nyo both. I believe maraming natulungan sa story ninyo. Kasi marami rin dito na marami na rin Christian background, but at the same time, merong traumatic experience rin. At I believe, aabot ito para sa kanila. Mapagpalain po kayo ng Diyos at hanggang sa next episode again ng mga special guest natin ng family. It's gonna be yung last episode natin about sa family. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Help Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang Help Center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Help Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.